Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tila lumabas na nga ang katotohanan at nahuli na akto ang mga ginagamit ni Kuting ng Norte Elises Mags na maging tulak ng mga pulburon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nakakuha na naman ang ating mga alagad sa batas ng matibay na ebidensya. At talagang linaglag nga itong si Kuting na ito dahil nga sa pagkapulboronic nito kasama si Elises Mags. Kaya naman palang wala nagagawa sa bansang Pilipinas at nanunumbalik ang mga karumal-dumal na gawain sa bansang Pilipinas dahil sila pala ang mismong protektor at mastermind ng pulburon na ito. Kung makikita natin mga kaibigan, tila hindi nga sila ang kawawa. Kawawa ang mga kabataan, ang pamilyang nasisira dahil sa pinagbabawal na pulburon na ito. Sandali mga babayan, cut muna natin itong preview. Preview pa lang itong napapanood nyo. Grabe na kaagad, no? Okay guys, ano muna tayo ngayon? Ipagtanggol muna natin si Pangulong Bongbong Marcos. Imagine niyo muna na tanso, vlogger ako. Okay ba sa inyo? Kasi naman mga babayan, kung bakit ko sinabi, madadamay kami mga DDS. So ngayon mga babayan, ito dapat itong vlogger na to. Ito. Yan, vlogger na yan. Si Sagam TV. O yan o. Sagam TV yan. Ito yung kanyang YouTube channel. Ito yung mga DDS ko no. Pero sinisira kami mga DDS. Damay lahat. Pati si Maharlika, damay dyan. At nakita nyo naman sa preview pa lang kung paano siyang gumawa ng fake news, no? Si Bongbong Marcos daw nahuli na ng mga pulis na aktuhan na gumagamit ng pulburonic. Wala naman yata dyan Pero wag mo muna yata. At dapat ay panoorin mo yung buong full video. Hanapin nyo to doon sa mga mapapanood yung video dito kaya Maharlika. Kasi kung si Maharlika nagsalita ng ganyan na mayroong mga ganyang ebidensya dito kay BBM, kay Pangulong Bongbong Marcos, totoo yung sinasabi ng vlogger na to. Pero panoorin nyo muna. Pero sa akin kasi, fake news to mga babayan. At dito sa video na to mga babayan, napapanood nyo napakalaki ng, hindi naman malaki. Sobrang, ano ba tawag dito? Ano ba yan boy? Nawala. Kaya sabihin mo na. Yun, na-revelation pala yun mga kababayan. Nalilito na ako Kasi kung mapapanood mo itong video na to, magmula sa umpisa at hanggang sa dulo, mapapaano ka no? Mapapamura ka na kung ka. At syempre mga kababayan, alam nyo ba na hindi naman tayo nagpapakalap ng ganyang mga balita, yung sinasabi ng vlogger na to, no? Pero mo may ebidensya, nahuli na, binidiktos, adiktos. Pero mga kababayan kasi sa mga makakapanood nito, hindi naman ho kami nagpapabalita o naglabas ng ganyang mga balita. Pero bakit itong DDS na to, dinadamay ho ang mga maritono na mga makatatay digong. O diba? Kaya kung bakit ito natin nire-reactionan at ay pinapanood nyo ngayon, sana ay manuwaan nyo, no? At ay hindi naman dapat na ginaganyan yung ating Pangulong si Bongbong Marcos. Kahit naman kami ay mga Team Duterte, PDP laban, dapat natin itong panoorin na merong ganitong mga DDS kuno na mga fake news. Sa mga makakapanood nito, sana mapanood nyo rin yung mga sinabi ni Maharlika, kasi damay din si Maharlika dyan. Dahil dito yung content na to ay mapapanood nyo siya. Pero kung mapapanood nyo to hanggang sa dulo ng pagsasalita ni Maharlika, kayo na mag-analyze kung meron talaga ba doon na ebidensya kay BBM na sa paggamit na huli ng mga pulburonic, kayo na mag-analyze. So tayo nagre-reaction video lang at ako yung nagsalita ko. Shoutout sa inyo sa mga kumare. Yan, nagpakita naman ako. Pag minsan kasi pag ako yung nagsasalita, sabihin, wag ka na boy magsalita. Ituloy mo na yung video. Ay, lumakita naman ng gwapo naman. Alright. Joke lang. So yan shoutout kay Tol J. Guevara. Meron tayong new sombrero. Ayan, from Banateros Brothers. Ako si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vlogger. Shoutout kay Boss Banat Bay. Shoutout na.
So mga babayan, ito rin natin itong video, no? Kayo na mag-analyze, ha? Sa panahon nito, pinagtatanggol ko muna si BBM. Ay baka sabihin naman ng Tricom, banat tayo ng banat. Dito sa video na to, ay sinasabi ko po sa inyo na mayroong fake news na kayo na mag-analyze na dapat ay hindi nadadamay kaming mga banateros vloggers sa mga ganitong napapanood nyo. Kaya ikaw vlogger ka, ayusin mo, hindi tititigilan. Ipapakalab ko yung mga paggagawa mo ng fake news, no? Kasi bawal yan, huwag kang ganyan. Huwag mo naman ganyanin masyado naman yung si Pangulong Bongbong Marcos. Hanggat wala pa naman tayo talaga na tamang balita na about sa ganyan, huwag mo kinakalat. No? Huwag ka naman masyadong papansin dyan. So mga babayan, kayo na mag-analyze, panoorin mo itong video na to. Magmula sa preview pa lang napanood mo. At kung matatapos mo itong video na to, naku, kikilabutan ka dito sa akin kumari na si Maharlika. At kung magustuhan mo itong vlog natin, ay please subscribe and like this channel, Boy Sardinas, isa sa miyembro ng Banateros Vloggers. At abangan nyo po kami sa Hong Kong itong darating na linggo. Shoutout sa mga taga Hong Kong dyan. Sa linggo, nandiyan kami ni Kuya Goods. Magsasurvey kami. Sana kita-kits tayo dyan sa tambayan ng mga OFWs dyan sa Hong Kong. Alright, so magla-live pa naman ako pag nandiyan na kami. Okay, shoutout dyan sa mga natin dyan, mga makatatang digong o kahit naman di makatatang digong o maka team alyansa, survey lang to. Survey kami ni Tol Kuya Goods in the house, kasama natin dyan sa Hong Kong. Set to, simulan natin itong video. At kung nanggigigil ka na, huwag mong ipa-fast forward yung video para maunawaan mo at manggigigil ka, at kikilabutan ka sa video na to kay Maharlika. Alright, so i-play mo na yung boy. Let's go! Tila lumabas na nga ang katotohanan at nahuli na akto ang mga ginagamit ni Kuting ng Norte Lisa Smugs na maging tulak ng mga pulburon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nakakuha na naman ang ating mga alagad sa batas ng matibay na ebidensya. At talagang linaglag nga itong si Kuting na ito dahil nga sa pagkapulboronic nito kasama si Lisa Smugs. Kaya naman palang wala nagagawa sa bansang Pilipinas at nanunumbalik ang mga karumal-dumal na gawain sa bansang Pilipinas dahil sila pala ang mismong protektor at mastermind ng pulburon na ito. Kung makikita natin mga kaibigan, tila hindi nga sila ang kawawa. Kawawa ang mga kabataan, ang pamilyang nasisira dahil sa pinagbabawal na pulburon na ito na ginagawa at tinutulak ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at tambaluslos na ito. Kaya naman pati si Senador Amy Marcos ay talagang sawang-sawa nga sa ugali at ginagawa ni Kuting ng Norte na ito. Kaya naman iimbestigahin at kakalad ka rin sa kulungan kung kinakailangan. Ito ang matinding babala ng alagad ng batas, kaya naman talagang hindi na papakawalan si Kuting ng Norte na ito. Higit sa lahat, umami na ang nahuli na tulak sa pulburon kung sino ang kanilang mastermind at protector. Well mga kaibigan, eto nga ang tila napakagandang balita para nga sa karagdagang impormasyon. Panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Wala akong visa. Ako na magbabayad ako na wala akong visa. So yun yung mga red flag. Okay? So hindi ako natuloy doon. Okay? So bago ako nag-Amerika, although, mga kababayan, pumasok ako dito as tourist visa. You know the story already. Naikwento ko na yung paulit-ulit. Si Ma'am Parvina nandito, Ma'am Lynette, di ba? Andyan ka. So paulit-ulit ko lang kinuwento dahil sabi ko nga, take one lang ako sa US visa. February, hindi ko makalimutan. January, pumunta ako ng Hong Kong, China, Macau para makapagpatatak ng bongga-bongga passport. Then pagdating ng February 25 yun. February 25, akala ko first interview ko, akala ko holiday. So open pala yung yung embassy, yung US embassy. So na-miss ko yung interview ko. Sabi ko, sabi ko siguro may purpose ang Diyos, So ni-reschedule ako March 5. So pagdating ng March 5, take one ng ang lola ninyo, bonggang-bongga. So already March, April, May, June. So pagdating ng June, okay?
lumipad na ako ng bonggang-bongga. Pero prior to that, may mga nakausap ako. Okay? May nakausap akong Pilipino from Ohio kasi di ba land ko is Los Angeles, kaagad ng bonggang-bongga. So sabi ko, tignan ko lang muna kung anong eksena sa Amerika, di ba? Kung pwede ba ako magstay or what. Pero ang intention ko talaga is, magstay. So anyway, may nakausap akong Pilipina. Okay, tandaan nyo to red flag to. Taga Ohio. So, binigyan nyo yung address na sa akin, doon daw ako magtrabaho, Alam mo magkano in-offer yung sweldo? $3.50. $3.50. Okay, that was almost more than a decade ago. Okay? So, syempre, dahil ako, although may mga friends ako sa LA talaga, mga klase ko, alam ko na kung saan ako pupunta. Kaya lang, naghahanap ka pa, baka may better ganyan-ganyan. So, pagdating ko sa LA, mga palangga, pagdating ko ng bonggang-bongga sa LA, tinawagan niya ako, nasabi niya sa akin, dito ka, ganito yung accommodation, ganyan-ganyan, bibigyan ka na. Ang dami mga promises talaga. So, syempre, tinitimbang ko, tapos ginugel ko. Palangga, nakakatakot yung bahay nila. Parang akala mo haunted house na, akala mo pwede ka nang patayin ng bonggang-bongga doon. So, kinukulit ako noon na dito ka, ang dami mga promises. Kahit kababayan mo, kahit nasa Amerika, nasa Europa, nasa Canada, mag-ingat ka talaga. Mag-ingat kayo sa mga pangakong nakakalula. Kasi pag pinangakuha na kayo ng mga pangako nakakalula, red flag yun. Hindi ako natuloy doon. So, di ba? Nasa California ang alindog ko. Sabi ni Rolf Rodriguez, huwag kayong magtitiwala mga palangga. Alam ko, dumarating sa moment natin na desperado tayo. Gusto nating makalayas. Ikaw ba naman? Tignan mo nga dyan sa Pilipinas. Yung puting ahas na yan, putang ina, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Tapos kayo, gusto nyong umalis kasi wala kayong job opportunity. Kahit na desperado tayo sa buhay natin, huwag nyo po ibenta ang inyong kalabaw. Huwag nyo ibenta ang inyong mga lupa. Huwag nyo ibenta ang mga ari-arian ninyo, mga savings and everything ng mga anak ninyo. Huwag nyong isusugal yan. Kasi kung totoo yan, eto lalo na mga kababayan natin, kung totoo yan, natutulungan ka, na makaahon ka, hindi ka sisingilin ng mahal. Diba? Kasi kung ako, let's say for example, sasabihin ko sa'yo, Kane o Kane. Okay? Pag sinabi ko sa'yo, ito may trabaho ka dito, ganyan, may kakilala ako. Posible kasi yun na may kakilala ako na ganito na ganyan. Pwedeng ayusin yung papers mo. Maraming ganun. Pero sa Amerika, medyo mahirap, mga palangga. You know? But just for the heck of the conversation, ilalatag ko sa'yo. Ito Kane, tutulungan kita Ito kakilala ko si Mrs. Smith, kunyari. Transparent. Kung kailangan mo bayaran yung ito, ganyan, mga processing, chuchu, transparent. Pero palangga, pag hiningin ka na, kailangan mo muna magbayad ng ganito. Yung ticket, red flag yun. Huwag ka magbabayad ng ticket mo na wala kang visa. At kung magbabayad ka ng ticket mo, dapat ikaw ang mag-purchase sa ticketing office, then, kompleto na yung visa mo. At what? Irereklamo mo sila. I'll tell you another story about this. Kasi OFW to Okay. Yung jowa ko ng bonggang-bongga. Okay? Jowa ko pa rin. Ang jowa ko ng bonggang nasa Pilipinas kami, bili ako siya ng tanning. Okay? Sa kahirapan ng buhay, di ba? Sabi ko sa kanya, pag hindi ka nag-abroad, goodbye ka na. Sorry ka na lang, mag-iwalay na tayo. Lumalaki na yung mga, pero totoo to. That's me. Sabi ko, nang buhay natin sa Pilipinas. Kahit ako, yung mga heels ko dito, upod-upod na. Ito pa rin ang buhay natin. I think kailangan natin mag-abroad. Isa sa atin. Okay? So, siya ang nauna. Papuntang Malaysia ang lolo mo. Okay? Ang offer, during that time, I think 30,000 pesos ang sweldo niya. Hindi sa company na pinasukan niya. Palangga, nagbigay kami ng kung di ako nagkakamali, 1 month actually 1 month, 25,000 siguro. Yung binigay niya dun sa agency, sa Cubao yon. Jutang Genemes, 1 taon na hindi nakakaalis yung jowa ko. Okay? Sabi ko, ano ba yan? Busy kami. May business kami during that time. Maliit lang naman na negosyo. Busy ako. Talagang kayod marina ang halindog ko. Sabi ko, ano ba yan? Pero ganito talaga ako sa personal. Ano ba yan, palangga? Ano, aalis ka pa ba? O ako aalis? Ganon talaga. Siga ako Ano ba yung ina-applyan mo? Sabi ko, baka naloloko ka na dyan. Ganito, ganyan. Siyempre, pag marami kang ginagawa, hindi mo naman natututukan yung jowa mo na kung ano. Siyempre, kanya-kanya kayo, di ba?
magkukwentuhan kayo habang chuchuchakan. Pwede yung mga ganon. Ano na ba ang mga mga ano mo, mga eksena mo? Sabi ko, mag-iisang taon ka na. Sabi ko ng ganon, tawagan mo nga yan, ganyan, ganyan, ganyan. Oh, ano daw, may job order na. So that time, may moment kasi ako na very, may nagbubusa ko ng oras. Sabi ko, na yung buha ka ng inang yan. Ano yung agency mo? Sabi ko, kunyari, Mambubudol Agency. Tinawagan ko Malaysia. Tinawagan ko ang labor ng Malaysia. Sabi ko, you know what? Sabi ko, may jowa, his agency told us that he has already the job order, chuchu-chuchu. Basta ganyan. So, long story short, walang job order. Nakwento ko na yata ito, di ba? Walang job order, so lusob kami ng bonggang-bongga doon sa agency sa Cubao. Di pinuntahan ko ng bonggang-bongga. Binigyan ko ng ultimatum. Kausap ko Vice President na mukhang sindikato talaga. Tapos ayaw niya ibigay pera kasi, ayoko nang lahat ang mga eksena. Pero sabi ko, pag hindi mo isunole ang pera namin, kasi pera ko yan. Sabi niya, bakit daw ang bunganga ko daw hindi makontrol? Hindi naman daw ako aplikante. Wala kang pakialam sa bunganga ko. Isoli mo ang pera mo. Or, gusto mo, wala pang social media nun palangga. Gusto mong magpigya tayo? Gusto mo, isigaw ko to sa buong mundo ang panloloko ninyo? Tapos, naka-alarma ang gwardiya. Sabi ko, Manong, huwag ka makialam dito. Sabi ko na gano'n. Yung gwardiya, huwag ka makialam dito, Manong. Madadamay ka dito. Sabi ko, yung amo mo, manloloko. Eto, sabi ko, ng 1 taon na nag-apply, sinabi, ganito, ganyan, ganyan. Pinagdalo kayo. Dinala namin yon sa SEC. Kasi ba may bond yan, yung mga agency na yan. Dinala namin ang problema sa Security and Exchange Commission. Nireklamo namin ng bonggang-bongga yan. Alam nyo naman sa Pilipinas, putang ng kaso, pabalik-balik. So we decided na hindi na namin natuloy. Pero nabawi namin yung pera. Ang daming issue ko sa buhay, mga palangga. Do you think kayo lang may issue sa buhay? Yun. Oh, another story, may cousin. Domestic helper ang kanyang inaplaya. Papuntang Hong Kong something ba yun? Okay? Kababayan niya mismo, kapitbahay niya yata ang nag-recruit sa kanya. I think distant relative pa yata namin. Niloko, di ba? Niloko. Hong Kong lang yun pupunta. Ang dami mga kachuchucho. Ayoko na ikwento lahat, pero dahil sa alindog ko, nalaman ko, imagine ito pinagbabayad, nagla ko naalala, pinagbabayad siya, Cubao din yun, green something evergreen, yung pangalan ng agency, o biglang pumasok sa isip ko. Yung pinsan ko, tumira sa amin, kasi pupunta daw ng Hong Kong, alam ko, sabi ko, pinsan, alam ko na gusto mo makaon sa buhay, pero i-check natin yung agency. Baka mamaya, kapikipikyan. Imagine mo, domestic helper lang aapalaya niya, i-training daw siya sa Mount Hibok-Hibok, somewhere in Rodriguez Rizal. Basta may mga bundok-bundok doon. Tapos hindi siya pwedeng tawagan kasi doon makaka-istorbo. Magluluto ka lang, maglilinis ka lang ng bahay. Diba? Di-train ka ng ganyan, hindi ka pwedeng tawagan. Doon palang red flag na. So yung pinsan ko, dahil gusto niya talaga makaalis, sabi ko, concern lang ako. So meron siyang pinagbentahan pa yata ng auntie ko yun, ng mga kalabaw nila. So 30,000 pesos din yun. 20 or 30. Basta whatever amount. Basta mga ganon. Kailangan ibigay as what? Placement fee. Sabi ko sa kanya, kasi walang account yung pinsan ko, I have business account during that time, business person. So, ngayon sabi ko sa pinsan ko, ganito na lang, para maging safe ang pera mo, ganito. Ibigay mo sa akin yung pera mo, sabi ko, i-deposit natin sa business account ko, then i-issuehan ko ng cheque yung jotang din ng agency na yan. Sabi ko ganun sa kanya. Issuehan, kasama ako, karay-karay ko siya. Ay, eto na. Nasa agency na kami. Ay, ako po si Maharlika. O, ganyan. Ako po ay pinsan ni ganito. Pinsan ko po yun. Ganyan. Sabi ko, magbabayad na po kami ng placement. Siyempre, bait-baitan ako sa una. Gano'n naman ako Nagbibigay tayo ng respect. Mabait ka kunyari. Kapag pag binaboy ka na, tsaka mo buboljakin. Sabi ko gano'n. Sabi ko, magbabayad na po yung pinsan ko po kasi ito, gagamitin ko na lang po yung cheque ko. Alam mo ang sabi ng hinayupak? Tandang-tanda ako to mga palangga. Hindi kami tumatanggap ng cheque, ganyan. Kasi ganyan, dapat cash daw. Ay, nagpantig ang lahat ng dugo ko umakyat sa ulo. Tapos kinausap ko yung pinsan ko kasi hindi naman ako ang decision maker siya. Sabi ko, sabi ko gano'n palangga. Sabi ko, narinig mo. Bakit ayaw tumanggap ng cheque? Red flag yan.
walang negosyo na matino na walang checking account. Medyo mas bata kasi sa akin yung pinsan ko. Nakita mo, sabi ko na gano'n, sabihin mo kay mama at papa mo, kasi mama niya gusto na rin makaahon, mag-abroad. Sabi ko, ilatag mo. Ito, cheque, ayaw tanggapin. Imagine mo, ang problema, ang isa lang ang issue natin, humaba ito. Pero kasi true story ito mga palangga. Sabi ko, ay hindi sa ayaw kitang makaalis. Number 1 red flag. Iti-train ka doon sa Mount Hibok-Hibok, bawal ang telepono. Eh kung pinatay ka doon, paano ka namin nahanapin? Okay. Nakapag-aral tong pinsan ko ha. Nakapag-aral, nakapag-kolehiyo ito. Vocational course siya nung time na yun. Nakagraduate naman ng lola mo. So pangalawa, ayaw tanggapin yung check natin. Eh may pondo naman yan. Nakita mo naman, kako, dineposito natin yung pera. Ayaw tanggapin, wala daw siyang checking account. Sabi ko, nakapag-aral ka. Open your neurons palangga. Explain to your parents na ito yon. At the long story short, mga kababayan, di ba? Nakwento mo na yan, sabi naman Parvina. So you know, I'm telling the truth here. Kasi real life story to, hindi mo pwedeng i-invento to. O, ayan, si Ma'am Lynette, alam na alam niya. So yun na nga palangga, hindi siya natuloy sa Hong Kong. True enough, mga manluloko. See? Red flag yan. Tandaan nyo mga OFW. Kayo mga nangangarap. Kahit desperado tayo, huwag tayo lalong magkapadesperado. Kasi once na ibigay mo ng pera, wala nang balikan. Kapag sinabing magbayad ka ng cash, red flag agad yun. Dapat may paper trail. Kung mayroon kang kaibigan, dito kasi sa Amerika, or manager's check. Alam nyo ba yan? Pwede kang pumunta sa bangko. Bumili ka ng manager's check. Diba? Para lang may ebidensya ka, huwag ka magbayad ng cash. Tandaan nyo to. Pagdating sa business transaction, kahit sa Pilipinas, diba? Kung gusto mo may paper trail at may habol ka, lagi kang maging sigurista. Huwag ka bigay ng bigay. Binenta mo yung kalabaw mo, tapos ibibigay mo lang ng cash na ganyan. Kaya yung pinsan kong yun, no, nailigtas ko siya sa kapakanan. Yeah, manager's check, Commander Aguila. Pag cash talo ka, totoo yun. Imagine mo, binigyan ko siya ng check, yung hayop na yun, Evergreen something yun, yung pangalan, no, ng agency. Ayaw niya magtanggap. Sabi ko, mga manluloko. O, diba? Yun mga battle ko. Kasi katulad nyo rin ako, na nangarap, desperado sa Pilipinas, na sa jutang ginin ng puwakang genimis ng mga magdanakaw sa gobyerno. So gusto ko makatakas sa kahirapan. So imagine mo, gusto natin makatakas sa kahirapan, tapos mismo yung nasa Pilipinas, gusto na tayong pagkakitaan. O kung binayad ng pinsan ko, ano yun, edi umiyak-iyak siya. Kasi true enough, maraming, yung mga sumunod doon, naloko talaga. Wag na wag kayong magbayad ng cash. Kahit wala kang business, wala kang checking account, or wala kang bank account, pwede kang pumunta sa bangko. 'Di ba? Humingi kayang managers, magtanong lang kayo. Dapat kasi sa atin, maging tayo, madiskarte sa buhay. Huwag kayo mahiya. Yun ang problema sa atin, kapag hindi ka napag-aral, galing ka sa probinsya, nahuya ako palo. Kasi gusnay yung beauty ko. Pag pumunta ka sa bangko, parang akala mo tataas sila. Ganun kasi sa atin, naka-uniforme ka lang, nakapang sales lady na pang-uniforme o sa bangko. Ang iba kasi ang taas ng tingin sa sarili nila na parang ikaw, gusnay-gusnay ang damit mo, galing ka ng probinsya. Ang tingin sa'yo hindi ko nila lahat. Ang tingin sa'yo ni sales lady, dahil parang may daldala kang mga bayong, parang isa kang mababang uri. Tingin sa'yo ng mga banker, isa kang mababang uri. Baguhin nyo yan, banker kayo, o whoever you are, baguhin nyo yung treatment nyo sa tao. Kasi kitang-kita ko yan nung ako'y nandiyan. Kaya nga pinagbobolja ko yung mga yan. Pinag-aaway ko yung mga yan kapag nakikita ko. Tuloy na balita natin yan. Buhay ko na to. Pero kasi learning yon mga palangga. Imagine nyo, pinag-uusapan na natin, DMW. Ito na lang tayo, artista naman. Another scam ito. Okay. Sherilyn Reyes na swindle ng 35 million. Hindi pa fully paid hanggang ngayon. Alam mo, kilala niyo si Sherilyn Reyes? Artista siya, nagbebenta ng mga bag. Alam mo, nung siya ay kainitan, nag-inquire yata ako sa kanya. Wala lang, nag-inquire lang ako, pero wala naman ako pambili. Gusto ko lang makimarites. Gusto ko malaman kung kano yung mga bag. Yes, kilala niyo yan, so na-swindler siya. Okay, ito. Na-swindle ang lola mo. Okay, namulubi ng 5 taon daw. So, itong malupit. 35 million. Halos 5 taon na nung na-swindle si Sherilyn Reyes, pero hindi pa rin niya bayad sa mga investors and client niya. Literal na namulubi sila ng mister niya na si Kristan nung na-scam o na-swindle sila. Grabe,
Pero ang talagang nagpabaon sa kanya ay ang interest sa mga loan niya sa negosyo. Kasi noong 2019 na swindle nung pandemic. Tapos noong 2021, nagkaroon daw siya ng show. Na-swindle siya noong 2019. Okay? Worth 35 million. So noong 2021, nagkaroon daw siya ng show. 2020, isang show lang. 2022, may show din siya. 2023, may show din siya, isa lang. So sabi niya, sa sobrang laki ng naswindle sa akin, sa tingin nyo kaya, sa 3 show, okay, sabi niya, ay makakaahon siya sa 35 million na naswindle sa kanya. So ayon sa host o kay Reyes, siya ay nagbibenta ng mga Hermes bag, diba? Mga hard to find item. Pero naloko siya ng doktora, sabi niya. Pero naloko siya ng doktora na naging regular client. Sabi ko sa inyo doktor na ito. Manloloko. How much for ang presidente niyong budol? How much for si Abugagang Lisa? Doktor na to, nang loloko pa ng kapwa. Diba? Kung sino pa nga nakapag-aral, siya pa ang mga manloloko, siya pa ang mga demonyo. Sabi ni Sherilyn, isinanla pala ni Sherilyn ang isinanla pala nito ang mga kinukuhang bag sa kanya sa isang kilalang pawn shop hanggang marimata ang mga ito, kaya siya ang nagdurusa sa pagbabayad ng mga nasabing mga bag na milyon ang halaga milyon ang halaga ng isa. Okay? So sa makatuwid mga palangga, 35 million. Okay, basahin pa ba? Ano bang chika? Nabasa ko na to actually. Okay? So ikinaso niya to nasa DOJ. Mag-comment tayo. Nagbebenta siya ng bag. Naloko siya ng doktora. Nasa Amerika na raw ngayon yung doktora na ito. Kasi, binibigyan niya yung bag, tapos sinulugulugan, yung pala sinasanla na. Mga ganyan drama. Grabe, Okay. Speaking of business, kaya ayoko ng negosyong utang. Tandaan niyo, mga kababayan, huwag kayo magninegosyo ng utang. Dahil malulubog kayo sa utang. Kaya mas gusto ko magtinda ako ng kikiam, ng hotdog, at least pagkatapos ko magtinda, may cash ako. Okay? Huwag kayo tumulad kay Lisa Smugs. Kay Kuting. Okay? Na inutangan ang mga grupo ng mga negosyanteng Chinese. Diba? Nag-ipon-ipon ng mga Chinese businessmen sa Binondo. 100 million ang kinuha ni Kuting yan. Yan ang isa sa mga bukelya ko sa inyo. Ayon sa ating source. Diba? During that time, bago mag-campaign. Tapos, hindi na binayaran ni Lisa Smugs. Yan. Isa yan. Kaya huwag kayong nagpapautang. Ako, hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, mga palangga. Akala nila siguro, kasing yaman ko si, di ba? Kasing yaman ko mayaman ako, kasing yaman ko si Elon, di ba? Yun ang tingin sa akin ng ibang makakilala ko, kamag-anak ko. Hindi sa dahil ayaw mo magpautang. Gusto niyo ba ng real life story? Hindi porket nagbabakasyon kami, lagi ako mga dramatization. I have budget for myself. Pero I don't have budget sa lahat ng mga taong nangungutang sa akin. Kasi imagine mo palangga, sa dami mo rin tinutulungan. For sure, di lang naman ako dito. Casey, hindi ko na isa-isahin kung sino yung mga tinutulungan ko. Commander Aguila, thank you. Yan. Hindi na natin isa-isahin, lalo ng mga OFW. Kaming mga OFW o mga imigrante sa labas ng bansa. Akala niyo bonggang-bongga kami. Yes, bonggang-bongga talaga ako. Cash is good, sabi nila. Well, kahit naman nasa Pilipinas ako palangga, mahilig talaga ako magdamit, di ba? It's not about dahil nung nasa Amerika ako, nag-iba na ako. No. I'm the same person. Kahit na ang damit ko ay divisoria lang o 3-10 lang ang damit ko, kaya kong i-carry ng bonggang-bongga yan. At magmukha ako ng bonggang-bongga. Hindi porket nag-damit ka or nag-drama ka, ano pa pinag-uusapan natin? Okay? Nagdamit ka, na ganyan ka, may ano ka na, mahirap ka na. Magmukha ka mahirap, magmukha kang gusay-gusay. No. Dress, di ba? Sabi nga, dress to success. Okay, balik tayo. Kaming mga OFW, kaming mga nasa ibang bansa, once na mangutang kayo, pag sinabi namin wala kaming pera, wala talaga kaming pera. Kasi, alam mo kung isa-isahin namin yung mga bills, baka hindi nyo kayanin. Lalo na dito actually hindi exemption sa Amerika, sa Japan, sa Asia. Kasi pare-pareho lang naman tayo nagbabayad ng bills. It's the same thing sa Pilipinas. Bayad ka ng bahay, bayad ka ng kotse, insurance. Pati bunganga ako may insurance. True. Di ba dito? Insurance, kotse,
home insurance. Tangin na mga insurance sa Amerika. Health insurance, life insurance. Nachika ko nga, ako parang yung insurance ko, na-delay ako mag-ganon-ganon. Bunganga insurance. Lahat insurance. Diba? Lahat hirap na hirap kami. So, kung ako, may mananghihi sa akin, hindi na ako nagpapautang. Kasi unang-una wala akong may pautang sa inyo. If I will give you something, $50, hindi ko na yung babawin, bigay ko na yan. Like kung Junakis ko, sabi niya, mama, si ganito, si ganyan, yung klase niya, ganun-ganun. Sabi niya, ito true story. Sabi ng anak ko, ma, si ganito, si ganyan, nanghihingi, akala naman nila, ang dami kong pera, ganun-ganun. Sabi niya, binigyan ko na siya dati. May sakit daw, si ganito na. Sabi ko, sino ba yan? Di kilala ko. Sige, ako na magbibigay, ako na bahala dyan. Ganyan-ganyan. So yung mga Junakis namin pinapasa sa akin, sabi ko, tama na. Binabigyan ko na yan dati. Nakatatlong bigay na ako dyan. Kasi mama, may ganito daw, ganyan. Sige na, yan, $50. Sige, pag maganda mood ko, $100. Mga ganyan. Hindi yan utang, bigay ko na yan. Wala kami may papautang ng $500, $1,000, $50,000. Wala kami ganyang pera. Kung may pera man kami, pagpasok ng pera, labas ka agad sa namin, bills. Yeah. Kung may investment man, na ibebenta ko. Yes, may investment kami, pero yung investment, like yung retirement namin palangga, kailangan ba ubusin namin yan para ibigay namin? May friend ako, nag-invest siya, katulad kami, meron siyang stocks, nag-stock siya mga palangga. Sabi niya sa akin kanina, sabi niya, friend, grabe, ang hirap sa Pilipinas, ako na lang lagi, ganyan. Sabi ko, alam mo ba, sabi niya, alam mo ba, yung 30,000 kong invest na inipon-ipon ko, $30,000, naubos ko lang. Dahil sa hingi ni ganito, may sakit si ganyan, may ganon. Sabi ko nga sa kanya, buti ka pa, may 30,000. Sana all. Sabi ko sa kanya, sana all. Sabi ko, kung may pera man ako pumapasok, pero jutang ginina, ang pera pumapasok sa akin, malakas pa rin nalalabas. Sabi ko, oh my God, but I'm wiser now. Okay? Ang hirap ng buhay namin sa abroad. Kayo sa Pilipinas, sa totoo lang, akala nyo lang bongga. Well, bonggang-bongga naman talaga. Pero kung ma-itemize lang namin, ako lalo na ako, expenses ko ma-itemize. Pero pagdating kasi sa mga Junakis ko, pikit mata ako, lalo na pag ginagamit ng anak ko yung yung kadensya po. Ang hirap ng kung ako, like ako, personally, di ba nakikita yung iba, Marley ka social climbing 101. Talaga naman. I spend a lot of money going out. Travel here, travel there. Bakla, pag natsugi ako, magkakapag-travel pa ba ako? Di ba mangutang ka ngayon, mag-enjoy ka. Di ba? Kasi pag nangutang ka, babayaran mo pa rin yung utang. Alam mo ba, sa Amerika? Di ba? Pag namatay ka na, di ba, titignan lahat ng mga assets mo, babayaran lahat yan ng utang mo. Kailangan ma-zero ka ng bonggang-bongga. Ang hirap sa abroad. Okay? Kaya kayo, mga bata, pag binigyan kayo ng mga puhunan, kasi ang dami kong binigyan ng puhunan, wala nangyari. Ito, real talk ba? Gusto ninyo? Masaktan kayo, pero totoo to eh. Yung mga ganito kasi, hindi lang naman ako, yung ibang mga kababayan natin, manghingi kayo ng puhunan. Okay? Kayo dyan, mga pinsan, auntie, lahat ng kamag-anak, extended family. O ate, o kuya, magtatayo ako ng ganitong negosyo. O kunyari, ganyan-ganyan, magtitinda ako ng ganyan. Bibigyan mo. Shout out kay Remy, shout out kay Commander Aguila. Ito, ang dami kong mga kaibigan na same story. Magkwentuhan lang tayo ng buhay kasi para mas maganda, huwag na yung mga balita. So, storya na lang muna kasi walang kwenta yung balita. Okay, bibigyan ka namin. Ito, 50,000. 20,000, magtinda ka. Tapos, hindi mo palalaguin. Tangina, pinulot ba namin yung perang yun? Yun yung masakit sa dibdib sa aming mga OFW o mga immigrants abroad. Akala nyo ba pinupulot lang namin yung pera dito? Pag binigyan kayo ng ate ninyo at ng kuya ninyo, ito 20,000 pesos palaguin ninyo. Magtinda kayo ng kikya, magtinda kayo ng pansit, magtinda kayo sa kanto ninyo. Palaguin ninyo. You know why? Kasi ako, kinuwento ko nga kanina sa inyo, di ba, from Davao, ang pera namin 1,000. Nagbibenta ako, naka-boots ako, bonggang-bongga ako, naka-bonggang-bonggang outfit ako para what? To attract customers. 2 ng Junakis ko noon sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas. I love this story right now. Okay. Sabi ko, paano tayo makakabayad ng apartment?
Kasi yung jowa ko, nag-resign sa trabaho. Ako, nag-resign din. Wala kaming trabaho, pareho. Sabi ko, may pera tayo, 1,000 piso. Paano natin, hitignan ko 1,000, paano natin pararamihin tong 1,000 na ito? Tingin-ingin. Oh, nagtinda nga ako, di ba? Kaya inikot ko lahat. Ganito ako nung nagtinda. Hi sir, good afternoon. My name is Claire. Ganyan-ganyan ako. Di ba? Sabi ni Pobreng Probinsya, 100 kay pampunan, pero nga pa rin ang ending. Ang yawa, gyud ng mga igsuon na ako. Uy, totoo yun pa. Pobreng, yun ang masakit sa amin. Balikan ko na yung istorya ko. Ganito ako Tsaka pag nagtinda kayo, huwag kayo gusgusin. Okay? Huwag yung sabihin na, sa atin kasi yung person na, yung mga mentality sa Pilipinas, ganito yan. O, nag-outfit siya. Akala mo naman mayaman. O, naka-ano siya. Ganon sa atin. Huwag kayong ganyan. Kung nag-outfit ang kapitbahay nyo, nagbuka siyang astang mayaman ng datingan, huwag mo silang pakialaman. Kasi ako nagtinda ako, naka-boots ako. I remember, may isa ako napuntahan na company, hindi ko na pangalanan, government agency sa Quezon City. Diba? Baka matandaan nila ako. Baka matandaan nila ako. Pumasok ko, ito, real life story. Naka-boots ako, bonggang-bonggang outfit ko. Kung ano ang outfit ko ngayon, ganito na talaga ako. Kahit Divisoria man ang outfit ko, o Green Hills, or whatever. Diba? Tangin na. Nasa nagdadala lang yan. Nakabota ako. Hi sir, good afternoon. My name is Claire po. Diyan lang po ako sir. Sabi ko, ganito ako talaga. Diyan lang po ako sir. Sabi ko, diyan po ako nakatira. Ay, nagtitinda po ako ng ganito. Nagluluto po ako ng ganyan. Ganyan. Ito po, ilan po ba kayo dito? Ganyan. Kanyari 12. Ako na po maghahatid ng lunch nyo o ng merienda nyo. Yung iba ayaw pa. Minsan tinatasan ako ng kilay. Ganon talaga. Yan yung makakapagtibay sa'yo. Tinatasan ako na Madam, ang ganda-ganda mo naman. Kahit di masyado kagandahan, you break the ice. Hindi porkit inirapan ka, ito tuturo ko sa mga anak ko, inirapan ka o dinarayan ka, aawayin mo na. Tandaan nyo, matapang ako, pero hindi lahat inaaway ko. Madam, sabi ko, ang ganda-ganda ng mga mood natin ngayon. Ano ba mga chika sa'yo? Kung sa'yo mga jowain. Yung minsan awkward sa kanila kasi sino ko. Pumasok sa opisina namin, nag-ingay dito. Totoo yun. So, you develop rapport, di ba? So, chika-chika, ganyan-ganyan. Umorder sila. Tapos, hindi ko makalimutan itong hitad na itong lalaki. Sabi niya, ina-underestimate ako. Sabi niya gano'n sa akin, bitinda ka ba ng halo-halo? Ay, sir, sabi ko, yes, bukas gusto mo ng halo-halo? Binitbit ko ang halo-halo sa opisina nila. Paano ko ginawa? Tingin-ingin. Bumili ako ng styro, di ba? Styro, lagay ko yung crushed ice. Naka-portion na yung mga baso, 12 sila ng bonggang-bonga, andyan na yung mga ingredients ng halo-halo, you know, the regular cup. Bit ko yung yelo kasi kasama ko yung aking julalay, may julalay ako noon Inusulungan naman niya ako, sir, nandito na ang halo-halo mo. Walang imposible. Saan kayo nakakakita ng naglako ng halo-halo? Tell me, may naglalako ba ng halo-halo sa barangay nyo? Wala. Kasi ang halo-halo, nakastay lang siya dyan sa kanto. Tama ako, di ba? Pero si Maharlika, inilako ang halo-halo para tumakas sa kahirapan. True yun. Di ba? Nakaboots pa ako. Akala nila, minsan ako yung boss doon. Totoo to. Papasok ako. Kasi pakilamera ako sa buhay ng may buhay. Siya, friendly kasi ako. Sir, sabi ko na gano'n, gamitin ko muna yung computer mo Ma'am, gano'n. May mga gano'n akong drama. Sige, umupo ka dyan. Para hindi ka na mag-ingay, umupo ka dyan. May mga ganun ako eksena talaga. They love me. Shout out doon sa mga binentahan ko. Ito na po ako ngayon. Ito na nga tagalaban sa mga kabanang bayan. Sa mga jutang dinrime. So, that's how I deal hardship in life. Ganon yon. Huwag kayo panghinaan. Hindi porket kayo nagtitinda, mababa na kayo. Sabi nga nila sa kanta, kung ngayon ay nasa ilalim ka, bukas ay nasa ibabaw naman. Hindi lang yan sa sexual na aspeto. Nasa ilalim ka, bukas sa ibabaw, kahit sa buhay. Alam nyo yan. Diba? Ako noon, nagtatrabaho na bilang medrep ng bonggang-bongga. Sa sales, puro sales sa trabaho ko. Uwi ako, alas 2, alas 3, magkakakota ng bonggang-bongga. Pagdating ko, nagtitinda pa ako sa kanto. Yes! Kung ano ang tinitinda ko kasi I love doing it Mahilig talaga ako magtinda. Kaya abangan nyo yung tinda ko Marami akong tinda. Hindi ko lang kaya, sa dami ng pwedeng unlimited po ang opportunity sa mundo. Totoo yan. Unlimited yan. Kahit nasa Pilipinas ka lang, nasa mga kamay mo yan. Kung papayag, kawawa naman ako, nagabaligya lang ako sa guto sa kanto, hindi nakakahiya magtinda.
Walang masama na magbitbit ka ng turon at ng kutsinta sa ulo mo. Kung pagtapos mo magtinda ng turon at kutsinta, pag uwi mo may 1,000 piso ka, kaysa namamalimos ka o nanghihingi ka sa ate mo o sa kuya mong nasa Japan. Mas masarap na kumita ka ng pera. So, emotional na naman ako. Mas swerte kayo na may tumutulong sa inyong ate, kuya. Si pobre kanina, di ba? Charito Len, mas swerte kayo. Kasi ako walang tumutulong sa akin. Kasi sinong tutulong sa akin? Pare-pareho kami, pantay-pantay ng kahirapan. Di ba? Mas swerte kayo kung may ate, kuya kayo sa abroad na nagbibigay sa inyo, palangga, ito, 20,000 ha, palaguin mo yan. Ako walang ganyan. Wala akong opportunity na ganyan na antitiyahin o whatsoever. Ito, Claire, magbigay ito 50,000, 20,000, galingan mo. Wala. Sa Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, 1,000, pinagulong ko ng bonggang-bongga. Yun na yung kwento ng buhay ko. Gusto niyo pa ng balita? Diba? Yun yung totoo, balita. Pero maganda to, at least nakakapag-chika tayo ng ganitong klaseng real life story. Sino ba pinag-usapan natin? Si Sherilyn. Nagsimula tayo kay Sherilyn. Ano mga Bugatti? Wala na itong mga kwenta, mga palangga. Walang kwenta na itong mga balita. Ayoko na basahin para mas nag-enjoy ako sa real life story. Basahin ko. Hello. Okay. Hello po. Bumili nga ako ng sapatos, 250 lang kasi ang 500 para sa akin mahal na po. Sabi ni Alexis Ocampo. Okay. Speaking of sapatos, shit, nakakaiyak yung palangga. You want story again? Nung high school ako, mga classmate ko, shout out sa mga classmate ko, halos naman kami mahirap. Public school lang naman ako. Okay, gusto mo na, the reason why ako ay, ang mga sapatos ko, halos lahat ng cabinet dito sa bahay akin. Ang mga sapatos ko, hindi ko nga nagagamit yung iba. Dahil na-deprive po ako sa sapatos. Nung nag-aaral ako, ang sapatos ko laging humahalakhak. Okay? Binibili ko sa palengke, kung hindi pa ako bigyan, meron ko kamag-anak, binigyan nila ako dati ng sapatos na leather. Ang tagal ko rin nagamit. Pero wala talaga kami pambili ng leather palangga. Yung school shoes. Ang sapatos ko noong mga panahon na yon sa palengke lang. 40 pesos, naalala ko, 20, 40. Yung itim, di ba? Itim na sapatos. Yung mga classmate ko makaka-relate yan sa akin. Tuwing umuulan palangga, kaluoy man si Inday, ang sapatos ko humangangang ganyan. Lagi na lang umiiyak. Laging tumatawa. So, pag tumatawa na yung sapatos ko, bibili na ako ng agoha. Yun ang agoha. Malaking sinulid. Yung, di ba kung ang mga sapatero ay may mga pangtahi, ako yung pinakamalaking agoha sa tindahan. Manang, pabili nga ng pinakamalaking dagom. Pinakamalaking agoha. So, bibili ako niyan kasi lumahalak na yung sapatos ko. Tahi. So, every time. Kasi walang pera eh. Umahalak yung sapatos. So, sabi ko sa sarili ko, I was young. Sabi ko, hindi ako papayag ng forever na lang ganito. Yung kahirapan sa buhay. Bawal ang tsinelas eh. Yung iba nagtitsinelas. Pero kasi nung high school, di ba, sapatos. Sabi ko, Lord, grabe naman kahirapan na buhay ko. Gusto ko maging bonggang-bongga one day. Totoo yun. Lagi na ako nagtatahi palangga. Tuwing madaanan mo ang baha. Ngayon yung sapatos ko, mahalakak, lumalabas yung socks ko. So kaya nga sabi ko, kaya nga nung ako'y nagtrabaho, nagkapera, kahit sa Pilipinas pa lang, ang sapatos ko ay parang Cinderella. Naka-glass shoes. Alam niya ng mga classmate ko. Rose, nandiyan ka ba? Ayan. Sarah. Kung Fu shoes. Yung Kung Fu shoes, yung ginagamit natin yung parang tela malambot, parang Chinese, di ba? Meron din ako niyan. Pero nababasa kasi yan pag umuulan. Pero ako talagang hindi ko makalimutan yun. Yung kinukwento ko nga sa'yo, binigyan ako ng kamag-anak ko ng sapatos. Kulay pink pa yon. Ma'am Parvina, alam mo yan. Kulay pink, haruta ang tatak. Kinulayan ko. Dinala ko sa sapatero. Yung pink, ginawa kong itim. Di may sapatos ako, bonggang-bongga. Social na ako yun. Magmula sa humahalakak na sapatos, naka-leather na ako. Kaya naman, sa panahon ko ngayon, dahil na-deprive ako ng sapatos, ang sapatos ko, nasa may sapatos ko, kasing taas ko. Di ba? 6 feet. Ano pa naman ng Versace shoes ko sa inyo? Sale naman din yun. I mean, ganun talaga ang buhay palangga. Dumadaan ka sa kahirapan, pero wag mong hayaang mamatay ka sa kahirapan. Kasi may kamay ka eh. Yung mga kumpol gani, di ba? Kumpol, yung mga disabled, mga putol. Gumagawa sila ng paraan paano sila mabuhay. Ikaw pa na may mga kamay. Nasa sayo naman yun. Actually, yun na, again, ang problema,
Ang bagal lang na pag-unlad. Kasi supposedly, yung mga kamay natin ngayon, kayong mga tumatanggap ng 4-piece, na dapat ginagamit nyo yan para kumita ng pera, walang opportunity sa inyo. Diba? Walang oportunidad kasi nga ninanakaw ng gobyerno. Alam ko, diba, na nasa mga kamay ng tao kung paano niya isi-shape up ang buhay niya. Paano niya harapin yung future niya. Like ako, sinisi ko yung gobyerno. Yes! Putangin ng gobyerno to lahat. No, kahit sa Pilipinas ako. 'Di ba? Kaya ako nag-aral muli, 'di ba? From ComArts, nag-nursing ako, sabi ko, tangina, wala namang kwenta ng gobyerno, lahat na lang mga kaklase ko, lahat nagsipag-aralan, 'di ba? Yung mga kaklase ko, engineer, doctors, lahat ng profesyon, allied courses kami, 'di ba? Lahat 'yun gusto mangarap na mag-Amerika. Shout out sa mga classmates ko. Dahil anong sabi nila, wala nang pag-asa Pilipinas, ano na lang ang future ng aming mga anak. It's the same thing. You know, it's the same thing, mga palangga, na nangyayari ngayon. So again, kung pinabayaan ko ba, kung sinisi ko na yung tangin ng gobyernong yan, eh di ba nagpapalimos na ako din sa kanto, baka nililimusan niyo ako. Kaluluoy man itong babaeng ito, ang ganda-ganda pa naman, nagpapalimos lang. Di ba? Kaluoy man sa babaeng ito, nakalagay ako, nakangiwi na ako dahil ano na ako sa pulburon eh, di ba? Nahubog na ako sa pulburon. But anyway, ano to? Reklamo ng tatay ko, bakit kasi ang laki, ano daw? Ano, sabi ni Edith, reklamo ng tatay ko, kasi bakit ang laki-laki ng Kung Fu shoes ko, may butas agad. Paiyakan pa po noon bago ako nabilan ng sapatos. Oo nga, no? Lalo na yun sa inyo, yung mga panganay, lagi silang favorite. Pansin nyo yun? Sila lagi may bago, tapos tayo mga bunso, soy. Kahit tagamana ng kanilang mga pinaglumaan, napansin ko lang yun. Alright, huwag ikahiya magbenta at maglako, basta't huwag magnakaw, katulad sa gobyerno, sabi ni Ina Tukas. Exactly, walang nakakahiya na magbenta ka. Wala po nakakahiya sa pagbibenta ng kahit anong ibenta nyo, wag lang yung aliw. Di ba? Walang nakakahiya doon, mga palangga. Alam mo, at least pag ginawa mo yun, may kwento ka. Kaya ako ang dami kong kwento sa mga anak ko. Alam mo ba, anak, ganito, ganyan ako. Ano ba, ginawa ko? Ay, naku mama, kabisado ko na yung kwento mo. Hindi, pakinggan mo ko para matuto ka. Okay, iba-iba ang bata ngayon. But siguro, yung mga Junakis ko, they're really lucky kasi na kahit pa paano nabit-bit ko sila dito. Ay, yung anak ko, mga Junakis ko, kumikita sila ng pera. O yung anak ko, pag nagsipag lang, kayang kumita nito ng 500 to 600 a day. O, isang anak ko, ganun din. Pero isa mas bongga. Nyeta, nakakabili pa ng mga designer. Sabi ko, hoy! Sabi ko, huwag ka nagbili-bili ng ganyan. Ang mahal-mahal niyan. Ang sabi sa akin, bakit mo ba ako pinakikialaman? Yun ang sagot, pera ko naman to. Oo nga, ano. Tapos pag nakita siya, mama, ibibenta ko itong mga gamit ko sa ganyan din. Huwag mo ibibenta yan. Sabi ko, sayang yan. Bakit mo ba? Pero hindi naman, yan. Mama, lagi ka na nakikialam sa buhay namin. Lahat, gamit ko na to. Ayaw mo pa ibenta. Ako naman bumili ito. Kasi nanay mo, huwag mo ibenta. Baka pwede pa natin pamigay. Anyway, yun ang mga storya. Anyway, this is your fair lady, Maharlika. Hindi na natin tatapusin ang mga walang kwentang balita. Kasi napunta tayo sa istorya ng buhay, which is real story. Okay, I'll see you later. Thank you, mga palangga. Dito nga natin mapapatunayan, mga kaibigan, ng karumal-dumal nga na ginagawa ng mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na talagang hindi nga pinalagpas ni Madam Maharlika at iba pang mga matitinong mga politisyan. Kaya naman talagang dapat silang imbestigahin at kaladkarin sa kulungan. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon,
mabuhay ka na kaibigan. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat. Gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Ayan ko Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oika. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.